Hallelujah! Good evening, everyone! Praise the Lord! Isang magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating online community, at maging sa mga nanonood ng replay. Maybe ito yung kinabukasan ninyo. Welcome po sa atin. Alam nyo, it always encourages us to see parami po ng parami ang engaging sa ating pong online, yung live stream natin, Sermon Online. And may mga nagme-message po sa akin sa Messenger, sinasabing sunod po kami ng inyong online service. And we are grateful for that, na may nag-glean kayo rito sa ating services. Well, tonight is the last night ng ating series na pinamagatan nating Crowned with Strength. Comment kayo dyan kung natatandaan nyo pa yung last week na ating outline, yung ating points na we need to be strong in blessing others. Yung strength to bless others is something that we need to uphold sa mga buhay natin. Lakas pala yun o katatagan. And also we discuss about yung strength through the storm. Sa mga pagsubok, sa mga bagyo ng buhay. Kailangan nating maging matatag. And lastly, strength in our identity. Pag alam natin who we are in Christ Jesus, wala tayong hindi mapagtatagumpayan sa buhay. And we will continue tonight yung Proverbs 31 woman. At dito, makikita natin yung being a person crowned with strength because wisdom is on her tongue. Okay, ang text natin ay sa Proverbs chapter 31 verse 26. Sabi rito, when she speaks, her words are wise, and she gives instructions with kindness. Sabi sa Tagalog, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan, at ang turo niya ay pawang katapatan. Hallelujah. You know, our words is very powerful. The power to heal, the power to encourage, the power to restore, o yung pagkakasundo. Nag-uumpisa yan minsan sa salitaan, hindi ba? Saan ba nag-uumpisa minsan ng away din? Sa iringan, sa mga masasakit na salita. But also healing can come through the words. So words are very powerful. And this wise woman mentioned in Proverbs 31, sabi rito, when she speaks, her words are wise. And she gives instructions with kindness. Titingnan po natin ito. Unti-untiin natin i-dissect ang verse na ito. And this is described as someone who speaks with wisdom and her words are clothed with kindness. Alam niyo po, sa isang mundo na napakaingay, ang salita ay dapat nagdadala ng kapayapaan. May kaguluhan. When you speak, it brought peace sa isang surrounding, sa isang environment, or maybe it brought guidance and truth above all. So this sermon explores the significance of godly wisdom sa ating speech, especially as women called to reflect God's heart in our homes, in our churches, and in our communities. Number one, gusto nating tukuyin that wisdom is rooted in the fear of the Lord. Makikita nyo dyan sa ating screen na ang karunungan ay nag-uugat sa pagkatakot sa Panginoon. A person cannot be described as a wise person if the person is not believing in the Lord Jesus Christ. Anong sabi ng Proverbs chapter 9 verse 10? That the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dito nag-uumpisa, ito ang pinag-uugatan. This is the very foundation, the fear of God. So wisdom doesn't start with intelligence. Hindi ito katalinuhan. Wisdom is so different. It starts with the fear of God, and it doesn't start with our intelligence, experience, maybe. Kahit sabihin mong, ay, nako, marami, mayaman ako sa karanasan. It doesn't start there. But it starts with the fear of the Lord. Kahit pa ikaw ay pinaka-edukadong tao sa balat ng lupa. The fear of the Lord means reverence. It means awe and deep respect for God's authority. Deep respect and awe for God's holiness, for God's justice. Yan, all in one. And it is not being scared of God. Hindi ibig sabihin parang natatakot tayo with a negative kind of fear, but it's a holy kind of fear for God. But
honoring Him above all sa buhay natin. So, it starts with a right relationship with God. I-emphasize natin yan. So, Proverbs 31, woman, yung wisdom niya, hindi to self-made. Okay? It flows from her reverence, from her respect of God, and her relationship with Him forms that foundation of how she thinks, paano siya mag-isip, paano siya magsalita, at paano siya magdesisyon. Ang talino ninyo at kaunawaan ninyo sa buhay ay nagpapakita yan sa inyong mga iniisip. Minsan, di ba, may pag-iisip tayo na nalalakasan natin, nasasabi natin, yung iniisip natin, nagtatanungan tayo, ano ba kasi iniisip mo? Ba't parang tulala ka na naman? At pag nagsalita na siya kung ano yung iniisip niya, at nagdesisyon siya ayon sa kanyang iniisip, minsan nalalaman natin na, ay, ang taong to walang talino, walang karunungan, walang unawa, kinapos sa kaunawaan. And this is a precious thing sa ating lahat. Ang makita ang karunungan ito at i-emphasize dito sa mga points natin that it is on her tongue. That kindness is on her tongue and wisdom is released sa kanyang pagsasalita. So when someone walks in the fear of the Lord, it naturally shapes their choices. Diba? Kung tayo may pagkatakot sa Diyos, ang ating pong mga options, it narrows down to pleasing the Lord kasi may pagkatakot tayo sa Diyos eh. Kahit sumisigaw ang ating katawan ng otherwise, ng kasalungat sa mga bagay na nais ng Diyos, hindi natin yung gagawin kasi may pagkatakot tayo sa Diyos. So, we choose to walk in purity and integrity when we are a person of understanding. So, the fear of the Lord shapes also our relationships. Lahat yan nagko-connect-connecta. And it also shapes our speech. Kaya napakaganito, wisdom on her tongue. Ang ang pinakadelikadong bahagi ng katawan natin. Kasi maaari kang pumuksa dyan sa dila na yan, pero maaari ka rin mag-release ng pagkakaisa, ng kagalingan, ng restoration. So makikita natin sa point number 2, that not only wisdom is on her tongue, but kindness in her language. Ano ba ito ibig sabihin ng kindness sa kanyang lengguwahe? You know, kindness is powerful. Ang kindness, it diffuses conflict and it restores relationship. It takes more strength to respond with kindness than with anger. Kahit sabihin mong, ang lakas mo, ang galit, ang taong nagpapakita lagi ng galit, mahina yan. Kasi wala siyang lakas para i-hold yung kanyang galit. Mas kailangan natin ng lakas at katatagan para maging mabait. Ipakita pa rin yung kabaitan to respond with kindness sa mga taong masasama kung minsan, sa mga taong mapagsamantala, sa mga taong mga mayayabang. It requires an element ng strength, ng level of strength na ito sa atin. But to have kindness in our language is another thing. Pipiliin mong sumagot ng tama. Di ba noong araw, pag malaki tayo sa mga magulang natin, sabihin, ayan, pabalag-balag ka ng sumagot, di ba? Ano ba yung tawag dun sa word na yon na, aba, sumasagot ka na. Yung pabalang, yung pala pabalang, hindi pabalag. Pabalang ang sagot. Nagdadabog. Wala ng respeto. But a person with understanding, the person watch her language or his language. Yung pinipili mo yung salita. Minsan sasabihin, kasi text naman yun, di naman yung salitaan. Language din yun. Pipiliin mo yung reply mo. Minsan, delete ka, parang uulit-ulitin mong basahin. Tama ba yung tunog? Kahit wala kasing tunog ang exchanging ng messages, i-imaginein mo, pag sinabi kaya, binasa kaya niya to, ano kaya ang dating sa kanya nito? Ganon ang taong may unawa. Hindi pa bigla-bigla pinapakita ang kabaitan sa kanyang mga lengguwahe. So a wise woman knows how and when to speak, and her words are seasoned with gentleness. Now, ginamit yung word na gentleness, synonymous siya sa kindness, seasoned with kindness. At makikita natin sa James chapter 3 verses 17 to 18 na merong pillars of wisdom
At babasahin natin, isa rito ang pagiging gentle. Okay? It is linked with gentleness itong wisdom. Sabi, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, o kaya gentle yan sa ibang translation. It is submissive, nagpapasakop, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. 7 yan. Tingnan ninyo. Sabi, ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, malinis, mapayapa, at sinabi dyan, maamo. Tingnan natin itong word na maamo o maging gentle. Kasi sabi doon, her words, her language is kind. There's kindness in her language. May kaamuhan, may gentleness, o kaya kabaitan, pwede natin sabihin yun, ano? So, this quality is hard to capture in only one English word. Hindi natin siya maiintindihan pag sinabi lang natin, gentle ang pagsagot. Ano ba talaga ibig sabihin kasi nun? Well, inaral ko itong word na gentle, and it means being considerate. Ano ba sa Tagalog ng pagiging considerate? Yung mapagpaubaya, yung bigyan mo naman ng konsiderasyon, yan. Isinasaalang-alang mo yung iyong kapatid o yung iyong kaibigan, kaya hindi ka magsasalita ng mabibigat kasi baka masaktan siya, yun ang pagiging gentle. Ibig sabihin din, non-combative. Ano ba sa Tagalog yun? Hindi mapanghamon. Yung pag sumagot, parang hindi nang po-provoke. Ano, lalabang ka? O ano, sige. Parang kala mo makikipag-away palagi sa sagot. Binabantayan yon. Ganon ang babaeng may lakas, crown with strength, may talino sa kanyang salita. Nako, baka magtag na kayo dito ng inyong mga kaibigan. Alam ko habang napapakinggan ninyo ito, may naiisip na kayong mga occasions sa life ninyo na nangyari yon, na tayo mismo yung guilty o kaya tayo mismo yung biktima ng masasakit na salita. So, ibig sabihin ng gentle or kindness din ay not quarrelsome. Ano ibig sabihin nun? Hindi palaaway sa kanyang bibig o sa salita. Not easily annoyed. Yan ang sabi dyan. Not easily annoyed. Hindi madaling mairita. O nakukonsume. Yan. Hindi considerate. Mahaba ang pasensya niya. Yan ang kindness in her language. Iyan daw ang dapat na bunga ng ating mga bibig. May kindness sa ating dila. Gentle, non-combative, not quarrelsome, considerate, yan. Not easily annoyed. Kaya pagka hindi nyo nga sinabi, pinost nyo naman sa Facebook, feeling annoyed. O, diba? Di ganun din yun. So, iisipin yung mga kabatuhan mo ng away, ayan na, napikon na, yes, panalo na kayo kasi parang feeling mo, napikon na siya, masaya na yung umaaway sa inyo. Kasi naipost mo na feeling annoyed. But a person with kindness, person with understanding, hindi siya papatol sa mga ganon. Kaya sinasabing matatag ang taong ganon. Naputungan siya, nakoronahan siya ng katatagan, at may kakaiba siyang lakas. Magpiit o magtimpi, pipiliin niya pa rin ang kanyang sagot na magkaroon ng kabaitan, ng kahinahunan, hindi mang-aaway, hindi mang-provoke, ganyan. Mapagpaubaya. Hallelujah. So, you discover this aspect of wisdom when tempers are short, yung pagka-maikli na yung ating pasensya, di ba? And when you are worn out, minsan masyado na tayong pagod. Yung maghapon, you just had a bad day or not so good day the whole day. And also lalabas yun pagka yung demands ng araw-araw nating activities ay minsan overwhelming. Nagkapatong-patong yung iyong trabaho, meron kang deadlines to meet, may narinig kang balita, may na-hospital, may babayaran, may kailangang gastusan, may nasirang gulong, may babayarang insurance. Minsan in one day, patong-patong. Pero wag nating iaalis sa isip natin that we can choose to be people who walk in understanding and wisdom and then watch the words that we say. Kaya hinihimok natin, wag agad sasagot. Pakinggan, mag-isip, i-analyze, i-assess ang sitwasyon
bago buksan ang bibig, huwag maging reactive. Lagi ko pong pinapaalalahanan sarili ko nito. Again, I'm saying this first to myself. Hazel, think first. Alam niya naman ako talagang pagka ako'y bumanat na ng salita, dahil makikita mo na yung sitwasyon, iba-ibang kaso po kasi ang kinakaharap ko everyday. Cases meaning I handle cases, I need to make decisions. Yung lawak ng atin pong ministry, when I hear some special case, and I need to go back to the scripture, I need to recall ano ang ina-expect ni Lord na response natin sa isang sitwasyon, and last na lang talaga yung bibig. Pero ang taong hindi nag-iisip, bibig ang inuuna, doon nagkakasablay-sablay. Doon nakikita ang taong kulang sa unawa. Kaya pag itinuwid at ayaw i-welcome yung pagtutuwid na yon, anong sabi ng Proverbs? He who refuses understanding will walk in the company of the dead. Kaya ano ba yung mga company of the dead? Figurative speech ito ng isang taong wala nang alam sa mundo, para na siyang nabubuhay ng patay, wala siyang unawa, wala siyang talino sa kanyang sinasabi, sa kanyang galaw, sa kanyang decision. So if a person refuses that kind of understanding, you will walk in the company of the dead. Yung mga barkada mo, gusto mo na lang sumama doon sa mga taong parang walang sustansya, walang sense na minsan yung mga kwentuhan, yung mga sinasabi. Okay, so binabantayan natin para maingat nating sasabihin o yung sagot natin ay may kahinahunan, may kabaitan sa mga panahon na yan, yung temper mo o yung umiinit na ulo mo, ganyan. Parang nararamdaman mo yung pressure mo tumataas. Ayan. O kaya pagka dinidilatan ka na ng mata, o kaya pagod ka na, tapos wala ka pang pera, tapos wala pang pagkain. Ayan, di ba? Minsan doon nag-aaway yung mga mag-aasawa. Di ka naman nagluto. Alam mo, darating na ako. O, di pagpagod din yung asawa, ang babae. Sasabihin, akala mo ba ako hindi napapagod? Ganyan. O, tapos yung mga magkakahiwalay naman ng mga bahay, yung mga nagtatrabaho rito versus sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas, yung pamilya natin. So, pagka mag-asawa, magkahiwalay ng tahanan, dahil nagtatrabaho si babae rito, marami tayo niyan. In fact, when we celebrated Mother's Day, over 400 plus. Doon ko na-realize, wow, maraming mga nanay malayo sa kanilang pamilya. Kaya pag hindi na pagdugtong-dugtong yung mga situations nila, at hindi napili yung tamang sagot, nagkakaroon ng clash. Nagkakaroon ng sakit sa kalooban. Hindi na nakakatulog dito at kaiisip na nagtatrabaho dito sa abroad, ika nga, tapos ganun pa ang maririnig. Kaya alam nyo, minsan naalala ko itong kwento. Many years ago, I was called to visit a person in the hospital. At itong taong ito, tumalon siya sa bintana. Wala siyang gustong kausapin, wala siyang gustong sabihin sa kanyang bibig, kaya nagtataranta yung employer niya at naghanap ng pastor. Hindi ko po kilala itong pinadalaw na ito, but I went there to check. At tunay nga, nakabalot ang kanyang kalahating katawan. Hindi niya alam na hindi niya na ito maigalaw kasi tulala na siya. At sabi, wala siyang gustong kausapin. And when I was there in the hospital, I realized I need the direction and guidance ng Holy Spirit. I asked the Holy Spirit, ano bang magandang sabihin dito? Kasi tinanong ko, hi, anong pangalan mo? Hindi naman siya nagsasalita. And the Holy Spirit dropped this thought in my mind. Sabi niya, tanungin mo kung kailan ang birthday niya. I think naikwento ko na to sa inyo. Sa isip-isip ko, sa isang taong tumalon, that's the last thing na tatanungin mo, kailan ang birthday. Hindi sumagot sa kung ano ang pangalan niya. Pero sumagot siya nung tinanong ko kung kailan ang birthday niya. Doon nagliwanag ang kanyang mukha para siyang may nag-connect na something sa kanyang mind. You know, using your tongue and the leading ng Holy Spirit. Sabi niya, nung Sabado, birthday ko, sabi niya. Doon ko nalaman, doon siya tumalon nung birthday niya. Why? Because of palitan ng salita. Birthday niya, hindi siya binati ng asawa niya, nagtawagan sila at nag-away sila in the end. Can you imagine the heartache of the wife
Kaya hindi niya kinaya, buti na lang third floor lang ang flat nila. Pero kailangan siyang iuwi at kailangan magtulungan, i-facilitate. Ako pa ang tumawag sa asawa, iuuwi na ang asawa mo. Abangan niyo sa airport, something like that. May nag-arrange doon sa embassy natin. What am I saying? Nag-umpisa sa mga akalang salitaan na hindi mauuwi sa seryosohang hinanakit. Kaya mga kababaihan, ito po ang aking hamon sa ating lahat. Think many times before we respond. What is the right response to a certain situation? Kaya nga, itong Proverbs 31 woman, sabi doon, there is wisdom in her words, there is kindness in her tongue. In her language, nakikita ang kabaitan. At sinabi ko na sa inyo, itong word na kabaitan na ito ay nagsasabi ng hindi mapanghamon, gentleness and kindness, considerate, uulitin ko ulit, hindi quarrelsome, not easily annoyed, hindi madaling naiirita at nagpapainis. Meron naman kasing mga kaibigan, asawa o kapatid, na pag nagsalita, parang lambing na yung inisan, yung asaran. And I'm telling you, minsan yung kalamnan ko nanginginig dyan Kasi I chose to be a woman of peace, ikina-acclimatize ko sarili ko sa kapayapaan. Kaya pag may narinig akong konting parang mag-aaway sa harapan ko, sinasaway ko yon. Ayoko ng ganyan kasi yung kalamnan ko nanginginig. Hindi siya sanay dahil I protected that peace in my life for many years. At sensitive na siya pag merong, nagsisignal siya pag merong disagreement na hindi ayos. So, kakalmahin yon. You understand what I'm saying? So, let us be those person who are wise enough to choose our words, how we respond to things. Because as we think, we will speak. And as we speak, we will make decisions doon. Sa pag-iisip natin, nasabi pa natin, pag nasabi na natin, na-corner na tayo ng ating salita. Tingnan natin sa Ephesians chapter 4, verses 29. Sabi diyan, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful. Hallelujah. Ang mga salitaan yung nakakatulong lang sana, hindi nang aaba ng tao, hindi nang lalait ng tao. Pantayin natin yung pintas ng pintas, ganyan. Sabi niya, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, ang sabi ni Apostol Pablo, kundi iyong makapagpapalakas at angkop lang sa pagkakataon. Huwag magsama ng mga issue na hindi naman, walang kinalaman sa topic nyo nung nag-uusap kayo. Yung may binitbit kang mga sakit mo nung araw, kaya nagkapatong-patong. Sabi dito, yung angkop lang daw sa pagkakataon ng sabihin upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Huwag mag-usap-usap at gumamit ng masasamang salita. Kaya malalaman nyo yun pag nagamitan kayo ng masamang salita. Huwag kayong sumagot ng mas masamang salita. So this Proverbs 31 woman's words aren't just smart. Hindi lang siya smart na tao. But the words are kind words. So she corrects without crushing. Ibig sabihin sa ating pagtutuwid, hindi ka nakakasakit. Pwedeng magtuwid pero hindi nakakasakit. Nasa sa kanya na yun kung masaktan siya. Pero ang intention mo ay hindi siya saktan. Kung ano lang muna ikabubuti niya. So when you advise without arrogance. Walang halong pagyayabang ang kanyang mga payo, sabi doon. And leads without lording it over to the people. Namumuno sa paraang walang pananakot. O kaya yung makikita natin yung kababaang loob sa kanyang pangunguna o pamumuno. So kindness doesn't mean weakness. Hindi ito kahinaan. It is strength under control, led by love. So, hindi nangangahulugan na ikaw ay mahina dahil may kabaitan ng iyong salita. Hindi kasi ako ganyan. Hindi ako talaga mabait. Kaya, parang nakakaramdam ka na, ang hina ako naman pag yun ang sinagot ko, sorry. Hindi naman ako talaga nanghihingi ng sorry. Minsan, pipilitin mo. Sometimes you have to fake it until you faith it. Hanggang sa pumasok yung pananampalataya doon sa gusto mong sabihin kasi nagde-decision ka na maging tama ang lumabas sa iyong bibig. So, ang totoo, nagpapakita ito ng tunay na lakas
makapagpigil sa sarili. So kindness, gentleness is your language if you are crowned with strength. That's number 2. Number 3 is, her words build and not break. Proverbs 14 verse 1, the wise woman builds her house. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Sinabi rin sa James chapter 3 verses 5 to 6, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Ganyan ang dila daw ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Ang pinakamayabang palang parte ng katawan natin, dila. Andiyan, lahat lalabas ang kayabangan. Kaya sabi ni Santiago, ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang tibay nung sasalin na yun, yung translation na yun. Ang dilay, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Kaya ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Napakalalim nun. Apoy ng dila ay mula sa impyerno. Kasi kaya mo talagang wasakin ng isang tao dahil sa salita. Kaya ang taong matalino, ang taong may katatagan, her words build and not break. Our words can create a home environment of peace or pressure. Sa Proverbs 31, sinasabi doon, we are called to speak life, not criticism. Mga salitang nakakapagbigay buhay, hindi kamatayan. Salitang nakapagpapalakas at hindi puro paninira ng iba. So we choose to build through encouragement, through correction, through prayer, and through blessing others. Napakadaling isipin, no? Paano ka magbibuild? Di palakasin mo ba encouraging them? Bigyan mo sila ng pag-asa sa iyong salita. Kahit i-correct mo sila, yung hopeful correction. Prayer is one. And blessing them. Sa Colossians chapter 4 verse 6, sabi rito, let your conversations be gracious and attractive. Gusto ko yung word na yan, gracious na, attractive pa. Kaya minsan pinapractice. Pag sinabi ko kaya to, attractive kaya tong words na to? Have you ever experienced na pag may sinabi ka, parang ikaw mismo nagustuhan mo yung sinabi mo? Parang ang ganda nun Saan galing yun? God literally gives us the grace to release the proper words if our hearts is right before God. Ituturo niya sa atin ang tamang sagutan para tayo'y nagiging blessing sa iba. Kaya let your conversations, let your kwentuhan be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. At pakinggan niyo pa to, sabi rito, sikapin natin laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang pananalita. At matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Lahat ng tao, meaning kay Kristiyano, kay hindi, matalino ang ating pagsagot. Amen! Puso-puso muna kayo dyan. Tingnan niyo yung comments ninyo. Tama ba yung comments ninyo? Is it encouraging, inspiring others? When I read your comments at nakikita ko, nagno-notes yung iba sa inyo, iba-iba kayo ng perception. I enjoy reading your comments. Binabasa ko yan after ng service, bago ako matulog. And sometimes I smiled at your comments. Sometimes hindi ko lang talaga makatch up na pag like ko pa lahat But rest assured, I am browsing and reading your comments. So, kindness in her tongue, her words build and not break, and lastly, her words reflect her walk. Hindi lang basta usap ng usap, nakikita sa lakad, nakikita sa pamumuhay. Nagsisync yung sinasabi sa ipinapamuhay. So the graciousness of wise speech is a mark of a disciplined and mature walk with God. Naalala ko, kausap ko si Pastor Alex few weeks ago. Ang sabi niya, Hazel, our words betray us sometimes. Why does our words betray us? Kasi tayo mismo may ipinangako, tayo mismo may sinabi, meron tayong pangangatawanan na sinabi na natin, pero ang lakad natin ibang-iba.
hindi nagtutugma. Kaya yung salita mismo natin, yun ang nagkanulo sa atin. Right? So we quickly say things we don't even practice. Kaya minsan tayo mismo nahihiya sa sarili natin. What does Ecclesiastes chapter 10 verse 12 says? Sabi doon, words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips. Punong-puno ang isang tao, itong mangmang na tao, punong-puno siya ng sarili niya. Foolishness ang lumalabas sa kanyang dila. Sa Luke, sabi rin dito, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nagpupuno sa puso ng tao, ganun din ang tatagas sa ating bibig. Rubbish, garbage in, garbage out. Kaya ang mga salita ay salamin ng kung ano ang nangyayari sa puso ng tao. Kaya kung puspos ka ng salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos, puspos ang iyong karanasan, mga patotoo mo ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, yan din ang lalabas sa bibig mo, yung sharing mo. Madaling ma-gauge ang isang tao kung siya ay puspos ng banal na spirito. Her words carries life. Her words carries weight and it inspires, it encourages. At nakikita mo, matalino ang taong ito. Magaling, may unawa ang taong ito. Psalm 37 verses 30 to 31, makikita natin dito yung karunungan daw ay lalabas sa bibig ng taong matuwid. Sa labi niya ay pawang karunungan at ang utos ng Diyos, ang laman ng puso, sa utos na ito ay hindi siya lumalayo. Punong-puno ang puso niya ng mga commands ng Diyos at iyon ang kanyang gustong lakaran. Kaya sa words na ito, sabi niya, yung kanyang mga salita reflects her walk. Dahil second nature niya ng lakaran, yung mga commands and instructions of God. Kaya yung kanyang bibig, second nature, sasabihin yon. Amen? So tonight, as I end this, I want us to be encouraged. That daily we need to fill our hearts with truth so that what overflows blesses those around us. Lahat ng ating minemeditate mula sa isip natin, mga pinagbubulay-bulayan natin, yung mga nasa puso natin, what fills our hearts, bantayan natin yun. Kasi yun ang magdedetermine ng language natin. Kung kindness ba ang lalabas o kaunawaan o kabalbalan din kung minsan. So, ang words ng isang taong may unawa, it's not random. It comes from a deep walk with God. She's living the life with skill and her words flow out of it. Wisdom is not automatic. You cultivate it. Hindi ito automatic na, ay matalino na may unawa na. No, you nurture it. And our words reflects our walk. As we minister to people, as we carry and use words to minister to people, makikita natin na nagdi-display iyon ng consistent life. So, i-connect natin yung life that we live into our talking to others and we need to be consistent in it. Hindi lang one time, good time, tapos na, ay, ito yung buhay niya, nung ko lang siya narinig ng masaya. Pero the rest of her life, the rest of the year, eto na siya, pasaway na, consumption na. No, we want to be consistent. But we can only walk through that consistency if we also have a daily input in our life. The goodness of God, the words of God. We meditate day and night, and we surrender to the dealings of God. We say yes, Lord, to you and no to our flesh. We say yes to His words and no to our self-will. That is the key. Amen? Praise the Lord. Kung kayo po ay naitag ngayong gabi sa atin pong online, this is your night. And God is speaking to you. Maaring sabihin ninyo, lahat naman ng sinabi ni PH ay parang ako ang pinaringgan. Naririnig ko yan lagi, again and again. People will say, PH, lahat naman ng sinabi mo parang patama sa akin. The words of God are like mirror sa atin. Pag ito'y pinangaral, sinasalamin ito yung mga buhay natin. Kaya akala natin pinapatamaan tayo. It speaks first to my heart, then it speaks to you. So ngayong gabi, I want you all to have that time to just pause and give your life to the Lord and, recommit your life again to the Lord.
pray this prayer, Lord Jesus, I am guilty of being careless with my words. Patawarin mo ako, Panginoon, kung minsan hindi ko napag-iisipan, sagot ako ng sagot agad. Cleanse me, wash me. Lord, I surrender my tongue to you. And if you are here, you have not remembered giving your life to Jesus, this is your night where you will give your life to the Lord. Sabihin niyo lang po sa prayer na ito, Panginoon, tinatanggap kita sa puso ko. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Forgive me of my sins. Cleanse me, Lord. I receive you in my heart. Be the Lord of my life. If you have prayed that prayer, the Lord heard you. Life is a journey of series of choices. This is my prayer that you will choose the right thing. Yes, natatalisod, bumabagsak, pero pipiliin mong tumayo ulit. Huwag kang magpakasadsad sa lusak, sa kasalanan, sa kadiliman, sa putik. Umahon ka. Kunin mo ang kamay ng mga kapatid mong gustong umahon sa iyo. Huwag mong patigasan. I don't know who am I speaking tonight dito sa ating online. But I just felt like there are people watching. Nagtumitigas ang puso mo to say, I don't like to give my life to the Lord again kasi na-offend ka, nasaktan ka na ng taong tinitingala mo. Forgive the person. Kasi for your own good, hindi mo siya pinatatawad dahil nakakabuti sa kanya, nakakabuti sa iyo, kaya mo siya kailangan patawarin. Amen? Life is short, but life is also beautiful. Don't live sulking. Don't spend the rest of your life having a sad life because of your wrong choices in life. Make it right with God. Amen? Praise the Lord. Abangan nyo ang June. We have a new series. At dalangin ko po sa inyong lahat na mga nanonood. I felt na some of you are sick. The Lord heal you. Some of you are confused. I see some haywire, meditations. I speak peace over your mind tonight. I speak the goodness of the Lord. Baunin ninyo sa inyong pagtulog ngayong gabi. Amen? God bless you. I love you. Mwah!